walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito fresh overload pa rin. Kahit na medyo pagod tayo konti kasi nagtrabaho nga ako kaninang tanghali do sa temple. Mula umaga hanggang hapon. So, nakakapagod. Ang init, grabe. Pero syempre sulit dahil na-enjoy ko naman yung mga kiddos ko, yung mga anak-anakas ko na bata. And then, of course, syempre yung malilikom namin pera doon ay ibibigay nga namin para pang-suporta sa mga kakainin nila sa mga susunod na linggo. So, yon kasi libre food sila. Tapos doon namin kinukuha sa temple yung ibibigay na pangkain sa kanila. Pero syempre, magtatabi kami ng mga sleepers. Tapos yung donasyon doon, ayun, doon mapupunta. Uy, wag nyo isnabin. Ang laki na nung nakukuha nilang donasyon doon every day. So, umaabot na, alam mo yun, umaabot ng 10,000, umaabot ng mga 15,000 kapag madaming tao, ganon. So, pa 2020 yun, kala nyo ba? Kaya lang, syempre, magtsatsaga ka lang talaga na mag-keep ng mga tsinelas nila. Pero okay naman, sulit naman. Kasi alam mo, may mapupuntahan yung pagod, yung hirap na ginagawa mo. Mapupunta yun sa mabuti. So, yun. So, sana lahat kayo ay nakapag-dinner na ng bonggang-bongga. Ang ulam namin today ay syempre, pakpak ng manok na pinirito ni Nuna, talaga namang minarinate niya pa sa, ewan ko saan niya minarinate yun, ang sarap-sarap, ang bongga. Ewan ko dyan kay Numa, experiment talaga siya, gumawa ng mga food. Anyway, so ito na, pag-uusapan natin ngayon ay about Michelle D. So, ito nga, pumutok na yung balita ko ano ang plano sa kanila ng Miss Universe Thailand organization, 'di ba? Sinabi ko nga sa inyo na si Michelle D ay talagang inaabangan niyan dito sa Thailand. Inaabangan niya na dumating dito kasi sobrang sikat na sikat talaga ang pangalan na Michelle D dito sa Thailand ngayon. O, 'di ba? Ganong kabongga. Sabi ko sa inyo, kahit hindi nanalo ang ating Miss Universe Philippines ng Miss Universe, daig niya pa yung nanalo kasi 'di ba parang makilala ka sa Thailand, makilala ka sa Indonesia, kung saan bansa. O, 'di ba? Dahil doon sa paniniwala nila na dapat nasa top 5 ka. So, 'yon. So, kahit hindi naman niya nakuha yun sa Miss Universe, ang destiny naman at saka ang universe ay grabe naman ang paambon na blessing sa kanya. Talagang inuulan siya ng bonggang-bongga. Kaya nga si Kun Anang nangihinayang dito kay Michelle D na alam mo yung hindi nanalong Miss Universe. Kasi syempre, kung nanalo talaga si Michelle D, talagang palong-palo talaga si Kun An. Pero syempre, decision nga daw ng judges ang nasunod at hindi naman daw siya, kung siya daw ang masusunod, talaga daw ipapanalo niya si Michelle D. Diba? Ayun yung sinabi niya sa interview niya. Kasi sinabi nga ni Kun An na nanghinayang daw talaga siya kay Michelle D kasi yung performance daw ni Michelle D ay talaga naman daw best performance. Kaya nagulat daw siya na hindi daw to nakatungtong sa top 5. Charot! So, yan. So, masasabi ko naman dyan, ganun naman talaga ang magiging reaction ng lahat at the end of the story. Kumbaga parang nasa huli nga daw ang pagsisisi, di ba? Bigla ka na lang magugulat na, ay, ba't ano nangyari sa kanya? Pero kagulat-gulat talaga yung ginawa na lang desisyon, yung judges ng Miss Universe. At hindi ko alam kung bakit ang ipinanalo nila si Shines na ngayon ay nakakulong lang doon sa sa New York. Hindi, I mean, naka-stay lang sa New York at wala masyadong ginagawa. Anyway, so ang importante dyan ay namamayagpag pa rin ang karera ng ating Miss Universe Philippines at hindi lang to sa Pilipinas. So may plano nga ang Miss Universe organization at pinapamadali na siyang pumunta dito sa Thailand at pinag-prepared siya ng 20 songs dahil magkakaroon sila ng mini concert. O, di ba? Ni Antonia Forsyth. Ito naman yung maganda sa naging relasyon nilang dalawa bilang co-candidates dito sa Miss Universe. Nung una, medyo, di ba, parang
ang daming nagagalit kasi 'di ba parang ito si Antonia iniiwasan si Michelle D, ito naman si Michelle D, parang bakit hindi pa lumalapit kay Antonia. So yung sa mga kwento nila nakita natin kung ano yung totoo naging istorya. So totoo talaga nag-iiwasan sila at meron talaga silang nagkaroon sila ng alam mo yon na parang gap na nagkaroon kasi ng parang mini competition sa kanila. Pero ang maganda dito, yung relationship nila na nabuo, talaga namang sila din ang magbe-benefit dahil sa sobrang dami ng sumusuporta sa kanila. Ngayon, kay Michelle D, sobrang dami. Imagine mo, Philippines and Thailand. Pag pinagsama yan, oh my God. At meron ng 1.5 million followers si Michelle D. Nung pumunta siya sa Miss Universe, ang followers lang niya, ilan lang? Nasa tawag dito 600 yata or 800 parang 500 ganon. And then, imagine mo, after ng Miss Universe, nakakuha siya ng million of followers. So, maganda. And then, plus, ayun, ang daming plano sa kanila ng organization ng Miss Universe Thailand. Imagine mo, magko-concert sila dito. Diyos ko, tatangkilikin niya ng bonggang-bongga. At na-discover ko din, maganda din pala talaga yung boses ni Michelle D, no? Talagang, oh my God, yung kumanta siya sa ASAP, gusto ko yon, ang ganda. Plus, yung, ayan, yung kanyang parade kumanta din siya, di ba? So, bukas na natin pag-usapan yung parade. Doon muna tayo sa topic na eto nga, kasi nga, ang Miss Universe Organization ay pinapamadali na nila si Michelle D na pumunta dito ng bonggang-bongga. So, ibig sabihin, makikita ko na si Michelle D in person. O, di ba? So, doon ako natutuwa kasi sa wakas, guys, makikita ko siya ng bonggang-bongga. At saka maganda para kay Michelle Dion na alam mo yon nakagating niya yung offer sa kanya ng Thailand. Kasi alam niyo sa totoo lang guys, promise, siguro lahat ng TV station, iimbitahan to si Michelle D dito para interviewin silang dalawa ni Antonia. Kasi yung silang dalawa yung kay Antonia na lang yung in-interview siya dito, grabe, talagang kaliwaan talaga yung interview about sa kanya and kay Michelle D. Talagang naging ano yon topic. So, ngayon, since na mainit na pinag-uusapan, nagdesisyon ang Miss Universe Thailand na okay, magkaroon kayo ng concert. So, sila na yung kakabog kay Impa at saka kay di ba? So, tatapatan kasi nila dyan yung kay yung kay Miss Grand. Oo, parang feeling ko. So, yon. So, mukhang nakakaloka to, ha? Pero ako, yung iba, sinasabi nila na kung mukhang magagamit lang naman dito si Michelle D. Ako, para sa akin, okay lang yon kasi magbe-benefit dito si Michelle D. Una sa lahat, syempre hindi lang siya sa Pilipinas tatangkilikin. Kumbaga, sa buong Thailand at saka sa Asia, 'di ba? Kasi syempre hindi lang naman ang plano nila diyan. Pag nag-successful yung concert nila dito sa Thailand, pupunta yan sa Pilipinas and then iikot na yan ng Asia. Kumbaga yung opportunity na nagbubukas yung door sa kanila, Diyos ko, kakagating ko yun kahit ako, sabihin pa ninyo, nako, gagamitin lang yan para pantapat dito kay La Impa. Ako, no. Ganito na ang labanan ngayon, lalo na dito sa Thailand, kilala talaga ang LGBT plus na, alam mo yon marami talaga mga BL series, mga kung ano-ano. So, dito sa Thailand, very open. And then, I think it's a good idea na para mas makilala pa si Michelle D internationally, di ba? So, malaking opportunity to para kay Michelle D para mag-grow ang kanyang career, di ba? So, hindi man siya nanalo Miss Universe, it's okay kasi panalo naman siya sa puso ng mga tao. At plus, may Antonia Forsyth, okay na okay yan. So, sabi nga gano'n ng organization, madaliin mo na ang pagpunta mo dito, Michelle D. Siguro pupush nila yan by January kasi ayun nga, pinagpiprepared nga si Michelle D ng 20 song, di ba? 20 songs. So, madami-dami yun. Siguro baka tig-sampu silang dalawa ni Antonia. But it's okay. Kasi, starting yun. Saka, imagine mo na-discover si Michelle D na marunong pala kumanta. So, singer na, di ba? So, ako para sa akin, okay yun. Natutuwa ako sa nangyayari. Kasi, parang,
ano to yung balik sa kanya ng universe sa lahat ng effort na ginawa niya. At maganda kasi may career. May career na nangyayari. More than doon sa parang lumabang ka lang na. Kasi bakit ba sila lumalaban ng Miss Universe? Kasi gusto nila talaga magkaroon talaga ng isang mabigat na karera. So ngayon, magandang opportunity to sa kanila kasi na-build yung relationship and then tinatangkilik ng mga tao. So habang may fans ka, habang may million followers ka, edi gawin mo yung best mo para sa mga followers mo. Ayun lang yung akin. So maganda yon para kay Michelle D. So excited ako doon. Oo, kasi syempre, 'di ba? Imagine mo, tile to, malaki ang magiging income dyan. Saka maganda yung kakalabasan ng sitwasyon ni Michelle D in the future. Kasi baka hindi lang siya maging singer, baka maging international actress pa siya, and then baka magkaroon pa sila ng mga offer, modeling, at kung ano-ano pa, and then kung ano pa yung maging project ng Miss Universe para sa kanila, maganda yon para sa ikakatakbo ng karera ng bilang Miss Universe Philippines. And then makikilala ang Miss Universe Philippines natin internationally more and more. O, di ba? So ako, okay yon para sa akin. Ewan ko sa inyo. Guys, tingin ninyo, pag nag-concert ba dyan si Antonio Porcel at saka si Michelle D, tatangkilikin ba ninyo to? And then, ano guys, ang nakikita ninyo sa karera na mangyayari kay Michelle D in the future? Tingin nyo magagamit nga ba siya dito sa pinaplano nila na magkaroon ng concert or kung ano man yung pinaplano ng Miss Universe Thailand sa career ni Michelle D? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang and think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.